Unti-unti na nga nagiging legal tender ang Bitcoin sa mga iba't ibang bansa. Ano ba yung implications nito sa paggalaw ng presyo ng Bitcoin and also the long-term projections in crypto adoption? So, yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. So, kung makikita nga natin sa over 380 businesses sa Costa Rica, ay ina-accept na po ang payments ng mga cryptocurrencies or particularly ng Bitcoin. Ano bang ibig sabihin nito? Kung mapapansin nyo, in the past 2 years lang, 3 years lang after the pandemic, post-pandemic, grabe yung adoption no, ng buong mundo sa cryptocurrency, sa blockchain technology. Grabe. Pati sa mga tinatawag natin na Web3 developments, grabe po. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung implications nito? Marami nagsasabi na negative daw ito, marami nagsasabi na positive daw ito dahil yung cryptocurrency medyo napapakialaman na, nai-intervene na ng government, yung mga rules and regulations. May mga iba naman nagsasabi na yung paggamit or adoption ng cryptocurrency, syempre dagdag users yan, dagdag flow of funds yan, dagdag investors dito sa cryptocurrency space. Syempre, pag maraming tao ang nakaalam, mas maraming gagamit, mas marami ang tinatawag natin volume and liquidity sa market. So ngayon, ang ibig sabihin din nito ay grabe yung pag-adapt no ng bawat bansa na legal tender. Hindi ko sure kung legal tender na dito, pero sa katulad sa mga tinatawag natin mga iba't ibang bansa, legal tender or yun na yung pinambabayad nila no legally na currency sa mga businesses or sa mga tao na ina-accept na ito as payment. So kaya kayo mga traders no, sa tingin niyo sa Pilipinas ba pwede mangyari na alimbawa lang no, alimbawa lang sasakay tayo sa tricycle or sa mga iba't ibang modes of transportations or magbabayad tayo ng bill o kahit ano pa mang kumbaga transactions yan, sa tingin nyo magagamit ba natin dito? Or i-adapt ba ng ating government, ng central bank, itong blockchain technology and Bitcoin and the whole cryptocurrency. So sa tingin nyo, mangyayari ba yon? No? Posible ba yun dito sa Pilipinas? Kung hindi man ngayon, sa tingin nyo in the future, no? Gagamit ba tayo ng pera dito na cryptocurrency para pambayad natin sa mga kung ano-ano mga bayarin natin dito. So yun lamang kasi grabe yung adoption no in the past years lalo na sa Amerika, lalo na sa mga iba't ibang Europe countries and lalo na po dito sa Pilipinas din no paunti-unting ine-educate minumulat ang mata ng bawat Pilipino about this massive adoption kasi po sasabihin ko na sa inyo ang financial markets ang mga financial institutions and the overall financial system of the world nagbabago-bago po, nag-i-innovate. So, kaya kayo mga traders no? O, sagutin niyo yung tanong ko sa comment section below. Follow for more contents like this. Bye-bye po.